Hey guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Balikan po natin ang kwento sa abot kamay na pangarap. Nakaligtas na nga sana itong si Annalyn at si Doc Lyndon. Subalit dahil sa katigasan ni Annalyn ay talagang bumalik pa siya sa mismong building para lang iligtas ang naturang bata. Hindi na lang niya pinaubaya sa mga rescuer, may rescuer naman. Ayon tuloy napahamak siya at na-trap na naman ulit sa naturang building. Samantala, bigla namang nagpakita kay Doc Lyndon ito nga ang kanyang dating jowa na si Emily. Dito'y umiiyak siya at humahagulgol sa lungkot nang makita ito at ninais niyang sumama na lang siya kay Emily dahil wala na daw saysay ang lahat, lalo't wala rin naman siya. Alit sinabi nga ni Emily na hindi pa niya oras at marami pa siyang pwedeng gawin sa mundo. At sinabi niya na naparito lamang siya para sabihin na ipagpatuloy niyang maging maayos ang kanyang buhay kahit wala na siya. Nangad din ni Emily na sana maturuan niya ang kanyang sarili na magpatawad at turuan ding maging masaya sa kabila ng lahat ng kanyang mga pinagdadaanan para matahimik na din ang kanyang kaluluwa. Nga sinyalis na kaya ito na tuluyan na talagang mag-move on si Doc Lyndon dito nga sa kanyang jowa na si Emily. Samantala, dumating na nga sa flower shop ito nga si Michael upang iligtas nga si Lynette. Agad naman nakalabas si Lynette dahil sa awa ng Diyos hindi naman siya na-injured. Balit ito ngang si RJ ay grabe ang natamong sugat sa kanyang tagiliran na siyang dahilan ng panghihina niya sa bawat minuto na lumilipas dahil patuloy itong nagdudurugo. At ang akala nga ni Lynette ay nagdideliryo na nga itong si RJ dahil kung ano-ano na ang pinagsasabi. Subalit talagang sinabi ni RJ na totoo ang kanyang sinabi na naaalala na niya ang lahat tungkol sa kanilang dalawa. Yan naman sinabi ni Lynette na kalimutan na niya ang mga naaalala niya. Ang importante daw ay magamot siya at makalabas sila sa naturang building. Subalit iginiit nga ni RJ na pagod na nga siyang makalimot at ninais niya talaga na malalaman na ang lahat na dapat niyang malalaman tungkol sa kanyang mga nakaraan. So, ibig nga sabihin, partial pa lang ang kanyang nalalaman at hindi pa talaga totally bumalik ang kanyang mga alaala. Isang magandang sinyalis ito dahil may pag-asa pa talaga na bumalik ang kanyang mga nawalang alaala. Samantala, ito nga si Moira, buong akala nga nila Evan ay patay na ito, subalit magugulat sila dahil isinugod na nga ito sa ospital ng Apex. Naman ang aking mga theory. Paano kung tuloy ang maligtas itong si Moira? Subalit, ito namang si RJ ay naaalala ang nakaraan nitong si Lynette. Iiwan kaya siya nitong si RJ at talagang itutuloy niya ang annulment dito kay Moira? Paano naman kung itong si Moira ay magkunwaring may amnesia? Gagamitin na naman itong kanyang kalagayan para hindi tuluyang pirmahan ang naturang annulment. Nako, mukhang komplikado nga ang mangyayari. Samantala, ito namang si Lynette ay nasa komplikadong sitwasyon din, lalo't naging karelasyon na nga itong si Doc Carlos at napakabait din ito sa kanya. Alit sa kabila ng kabaitan nitong si Doc Carlos ay may mga lihim na itinatago dito nga kina Lynette at Annalyn na talagang sinisekreto at hanggang ngayon patuloy pa rin nagsisinungaling sa kanila. Pakaabangan na lang natin ang mga intense at mga posibleng mangyayari. At abangan din natin kung magkatotoo ang aking mga teorya. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. And please follow my page Facebook. Thank you so much, guys.